Nandito ako sa aking kwarto. Dahil hindi ko lubos maisip kung bakit niya ako niyakap ng ganun kahigpit, na para bang ayaw niya akong mawala sa bisig niya. May pamura-mura pa siyang nalalaman. Ito na ba ang sign na nagkakatoto ang aking panalangin at dasal ni May? Ewan ko pero na-e-excite ako na hindi. Kung totoo man ang hinala ko, ay magpapaparty ako ng banggang-bangga. Tumayo na ako para makapagbihis na ako, linggo ngayon. So, it means nandito siya ng maghapon, saka matutulog na lang ako ulit mamaya. Wala rin naman akong gagawin, tapos magsisimba ako mamayang hapon. Late pa akong natulog kagabi, dahil sa kakaisip sa nangyari sa amin pag-uwi ko. Yung feeling na nag-slow mo ang bawat galaw namin, yung tipong siya lang ang nakikita ng marupok kong mga mata, it's kinda weird pero totoo. Pero ang saya ko na hindi ko moari ngayong araw, basta iyon na yun, hindi ko kasi mapaliwanag kung gaano ako kasaya ngayon. Naghilamos muna ako, dahil nakakahiya naman na haharapin ko siya na may mutis sa mata ko, nakakadiri kaya. Pagpasok ko sa loob ng banyo dito sa kwarto ko, dahil tig-iisa kami ng banyo at kwarto, naghihilamos at nag-toothbrush na ako. Pagkatapos kong maghilamos ay nagpalit na ako ng damit, bago lumabas sa aking kwarto. Pagkababa ko pa lang ay nagulat na ako, dahil bigla lang naman siyang napapamura, tapos titingin siya sa akin, then nagmumura ulit na para bang may kasalanan na naman akong ginawa. Binaliwala ko na lang siya, saka ko ulit tinignan ang mukha niya. Na ngayon ay pumupula-pula na, pati ang likod ng tainga niya. Mag-go-good morning pa sana ako, pero hindi ko na natuloy. Why aren't you not wearing your bra? You are the reason for my death. Nagngingit-ngit na sabi niya, sabay iwas niya ng tingin sa akin. So what? Nandito naman ako sa bahay, kahit magpanty at magbra pa ako, o di kaya mag-nude wala ka na doon, it's Sunday, nagmumura ka na agad, and one more thing wala naman akong epekto sa'yo, hindi ba? So, stop acting like you love and want me, naiiritang sabi ko sa kanya. Tapos naglakad na ako papunta sa ref, nauuhaw na kaya ako, pero patuloy pa rin siya sa pagmumura ng malutong. Kumuha na lang ako ng tubig, at nagsalin sa baso ko. Pero pansin ko na bawat galaw ko, ay pinapanood niya ako. You don't understand my feeling against you. So stop acting like you know how do I feel about you, seryosong sabi niya sa akin, pero tinitingnan niya ang paglunok ko. Sinadya ko naman talaga na wag magsuot ng bra. Dahil gusto kong makita ang kanyang reaksyon, pero napang-isi ako dahil sa reaksyon niya. Umiinom na lang ako sa harapan niya, dindedma ko ang mga binubulong niya, napapansin ko din ang paglunok niya, at sa bawat paglagok ko ng tubig ay tinitignan niya. Tapos nakikita ko pa na gumagalaw yung Adam's apple niya. Ang sexy niya sa point na ito. What? Pagtataray kong sabi sa kanya, dahil nanginginig siya na hindi ko moari, basta parang may kinokontrol siya, yung may pinipigilan. Nothing, I'll go upstairs and remember what I told you, dahil aanakan pa kita. Nakangising saad niya, pero hindi ko narinig ang huli niyang sinabi. Tatanungin ko na sana siya, pero ang bilis naman niyang makaalis sa harapan ko. Malaninja lang ang galawan niya. Napapailing na lang ako sa mga nangyayari sa amin. Pagkatapos kong uminom, ay naisipan kong mag-movie marathon sa kwarto ko, kaya kumuha ako ng junk food, water, at chocolate. Nang makuha ko na ay naglalakad na ako papunta sa kwarto ko. Natatawa pa ako, dahil sa bawat paghakbang ko ay may naghuhulugang popcorn, magagalit na naman sa akin iyon. But I don't care. Nakahinga ako ng maluwag, nang nakarating na ako sa finish line, ang kwarto ko. Hingal na hingal ako, habang inaayos ang mga pagkain ko. Pagkatapos kong ayusin, ay sinunod ko naman ang pag-set up sa TV at DVD. Ang sinalpak kong CD ay ang The Breakup Playlist. Umupo na ako sa aking kama, tsaka kinuha ang popcorn ko. Nanunood lang ako, kahit tumatawa, umiiyak ako sa bawat eksena, dahil feel na feel ko ang nararamdaman ni Sarah G. kay Piolo Pascual. Sumisinghot lang ako, hanggang hindi ko namalayan na natutulog na pala ako. Napabalikwas ako ng bangon, dahil sa huni ng alarm clock ko sa wall ng kwarto ko. Ang ingay natutulog pa ako. Minulat ko na lang ng dahan-dahan ang mata ko at alas 7 na ng umaga at alas 8:30 ang pasok. Mal-late na ako, may midterm pa ako.
Kaya wala na akong sinayang na oras, dahil ginawa ko ang aking ritual, bago ako pumasok sa banyo para maligo. Dahil tanging ikaw, ang siyang lahat, nang mawalay ka ng minsay. Hindi ko matanggap, kulang ang sandali, pag ika'y wala. Sadyang pag wala ka, wala rin ang tuwa. Pagkatapos kong maligo, ay sinuot ko na ang uniform ko na type A. Yung skirt dahil business marketing ang kinuha kong kurso. Exposed na masyado ang maganda kong legs. Kaya nakasimangot ako, ang pag-asa ko lang ay ang cycling kong suot. Saka napapailing na lang ako, dahil hindi nagrereklamo ang makong tungkol sa uniform namin. Pero ang ganda ko talaga. Nagpalbo at linagyan ko lang ng lip gloss ang lips ko. Laging gawi ko kasi ang paglagay ng ganito sa mukha ko. Perfect. Bulong ko sa sarili ko, saka kinuha ko na yung bag at libro na kakailanganin ko. Sinuot ko na din yung black shoes ko na may heels ng kaunti. Naglalakad na ako pababa ng hagdan, nang may makita ako ng isang box sa center table. May note pa doon na, "Don't skip your meal, good morning, Dion." Napangiti ako tapos kinuha na, babaunan ko na lang ito sa school, kaya nagpapatuloy na lang ako sa paglalakad papunta sa may kotse ko. As usual nauna na si Makong. Sinipat ko muna ang cellphone ko, titingnan ko sana ang oras, ay nag-pop up ang pangalan ng asawa ko. From Mr. Ko, "Don't be late, and be careful for driving. Te amo, mi prinsesa." Haste. Yan na naman ang alien language niya. Nilock ko muna ang bahay namin bago ako pumasok sa loob ng kotse ko, saka pinaandar na ito, pagkalipas ng 2 minuto, ay pinaharurot ko na. Wala na akong problema, dahil may license naman na ako. Pagpasok ko pa lang sa Gibson University, marami nang nakatingin sa akin pagbaba ko pa lang sa sasakyan ko. Yes, sa kanila ang university na pinag-aaralan ko. Ganyan sila kay Aman. Ganda niya talaga. Chicks na chicks. Talagang deserve niya ang queen of the university. Sana all maputi. Sana all clear skin. Sa bawat hakbang ko, ay may naririnig ako, ang daming bubuyog, mga bulong-bulungan na walang katapusan sa tuwing pumapasok ako, elegante at chin up kasi ako kapag naglalakad. Napapailing na lang ako. Sabay naglakad ulit, I don't have time para makipagchikahan, at mag-thank you sa kanila. Kasi ayaw ko sa mga plastic, mga pakitang tao. Nang nasa gitna na ako ay napatingin ako sa second floor, dahil feeling ko ay parang may nakamasid sa akin, at tama nga ang hinala ko, dahil nakita ko yung Makong doon, habang ang talim ng tingin niya sa akin ay kinangang ako. Ano na naman ang problema niya, napapailing na lang ako, habang nagpatuloy sa paglalakad, pero hindi pa ako nakakahakbang ay nag-vibrate na yung cellphone ko, kaya huminto ako saglit, at tinignan kung sino ang nag-text sa akin, dahil baka si May lang yun, pero lalo ako nakasimangot, dahil hindi pala siya kundi ang asawa ko. From Mr. Ko, "Go, walk faster to your classroom. If you want that I will not pull the eyes of the man looking at you, now choose wife." I'm not kidding Bettina because I'm really going to do that. Nagkasalubong ang kilay ko, pagkabasa ko ang mensahe galing sa kanya, kainis talaga ang lalaking to makabakod wagas, pero kapag kaming dalawa hindi man lang niya ako kinakausap, kahit kamusta ka, kamusta ang araw mo? Kamusta ang pag-aaral mo, parang ganito. Nang hindi ako makapagtimpi ay tumingin ako kung saan ko siya nakita, pero wala na siya sa pwesto niya kanina. Mala ninja lang ang galawan. Kaya naglakad na lang ako ng mabilis, papunta sa classroom namin, dahil alam ko na nakatingin siya sa bawat galaw ko. At isa pa kapag sinabi niya talaga ay gagawin niya. Pagkarating ko sa classroom namin, ay nakita ko na ang kaibigan ko, na nakaupo na sa upuan niya. Alphabetically arranged lalaki at babae. So nasa F ako kasi Ferrer, at hindi ko pa kasi ginagamit yung Gibson, dahil wala pang nakakaalam na may asawa na ako, at may relasyon kami ng tinitingala nilang gwapong professor. Ang kaibigan ko na si Aliana May naman ay Cristobal, kaya medyo malayo siya sa akin. Napapailing na lang ako, nang nginitian niya ako ng nakakaloko, dahil sa sinabi ko sa kanya kahapon noong nagsimba kami. Pagkaupo ko, ay sakto naman pumasok si Ma'am siya dahil siya ang first subject namin. Nag-discuss lang siya about sa lesson namin sa physics, hanggang matapos ang oras niya sa amin. Ang next subject namin, ay siya yung business operation.
Good morning class. Formal na sabi niya sa amin, dahil nagngitian pa ang dalawa. I mean sina ma'am siya at ang asawa ko. Halatang may pinag-usapan pa sila, dahil tumatawang pumasok ang lalaki. Gusto kong ipagsigawan na. Akin lang siya. Dapat sa akin lang siya ngumiti. Good morning Sir Pogi. Humahagik-hak na sabi naman ng Fillinger doon sa harapan na kaklase ko. Tapos pangiti-ngiti pa siya. Good morning Mr. Gibson, good morning classmates, good morning. Sabay-sabay namin pagbati sa kanya, dahil hindi niya pinansin ang unang nag-good morning dito. Buti nga sa'yo. Okay, our topic for today is all about your midterm. Discuss lang siya ng discuss, tungkol daw sa midterm, pero wala kahit ni isa ang pumapasok sa brain cells ko. Any questions? Biglang tanong niya sa amin, pero walang nagsalita. I know na gusto na nilang lumabas dahil mga gutom na sila, like me dahil break time na kaya. Okay, if there's any question, feel free to ask me to my office. So let me remind you student, that your midterm to my subject is tomorrow. Now you may take your break and good luck to your midterm to another subject. Seryosong sabi niya sa amin na ikinapasalamat ng iba kong classmates sa kanya. Ako naman ay inayos ko muna ang mga gamit ko. Pero akala ko ay ako ang mauuna na lumabas, pero nagkamali ako, dahil ako at siya na lang ang natitira sa loob ng classroom namin, kaya yumuko ako at maglalakad na sana, pero bigla siyang nagsalita. Come to my office wife, yung lang ang sabi niya, tapos lumabas na siya. Ano na naman kaya ang pakulo niya, at gagawin ko doon? Ewan ko pero hindi ko alam ang takbo ng isip niya. Makapunta na nga lang ako, baka magalit na naman siya, di porke sa kanila ang university na to. Kumatok muna ako bago ako pumasok. Bakit ano ang kailangan mo sa akin? Nakasimangot na bungad ng bibig ko sa kanya, kasalanan niya nagugutom na kasi ako. Nothing, I just miss my wife. Nakasmirk na saad niya. Naikinangang ako, ganon-ganon na lang yun. I'm hungry na, can I go out and take my break sir? Nakasimangot na sabi ko na lang sa kanya. No, let's eat together wife. Maautoridad na sabi niya, na ikinakamot ko sa aking noo. Nakakarami na din siya sa pagtawag sa akin ng wife, pero wala akong magagawa kung hindi umupo sa harap niya, dahil nakalatag na ang pagkain sa harapan ko. Habang kumakain ako, dahil pagkaupo ko ay lamon lang ako ng lamon, at hindi ko siya kinakausap at tinitignan, dahil nakatuon ako sa pagkain ko. Wifey can we start again? Biglang sabi niya, nasanhi ng pagkabilok ko dahil sa sinabi niya, kaya yun natataranta naman siya, kaya pumunta siya sa pwesto ko, para painuman ako ng tubig. What do you mean, can we start again? Tanong ko sa kanya, habang umuubo pa ako, dahil sa kasyungahan ko. Let's start again, a new beginning, because I can't take it anymore. I can't do it anymore. Every time I look at you from afar with someone around you, you know what I want to punch them, one by one, seryosong sabi niya sa akin, na ikinakamot ko ulit. Pinagsasabi ng isang ito. Aano pinag, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko, nang halikan niya ako. Nagulat ako sa ginawa niya, pero kalaunan ay sinasabayan ko na ang bawat paggalaw ng labi niya sa labi ko. I really love you wife. Humihingal na sabi niya, nang maghiwalay saglit ang mga labi namin, tapos hinalikan na naman niya ulit ako, na gustong-gusto ko naman ang ginagawa niya. Kaya sumasabay na ako sa bawat halik niya, na pinaparamdam niya sakin, hanggang sa lumalim ng lumalim, to the point na di na kami makahinga. At siya na mismo ang huminto, na para pang may kinokontrol siya, habang yakap niya ako. You're mine wife, mine alone, possessive at territorial na sabi niya pa, habang humihingal pa at hirap magsalita, pero hindi ko siya sinasagot. Tell me wife, you're mine right, seryosong sabi niya ulit. Dahil hindi ako sumagot. May mura pa talaga, saad ko sa kanya, habang napapailing pa. Lahat ng galit ko sa kanya, ay nawala na lang bigla. Just answer me wife. Inip na sabi niya ulit, kaya natatawa ako at sumagot. Yes I'm yours and you're mine alone. Saad ko at doon ko lang siya narinig na magmura, at kalaunan ay tumawa pa rin siya. What's funny then? Tanong ko sa kanya, dahil patuloy pa rin siya sa pagtawa.
Nothing, hindi lang bagay sa'yo bagay magsalita ng masama, sabi niya, habang napapailing pa. Ikaw din naman, hindi ka din bagay magtagalog. Babaw ng kaligayahan natin, sagot ko sa kanya, pero binulong ko sa sarili ko ang huling sinabi ko. At least gwapo naman, natatawang sabi niya, nagulat pa ako nang sumagot siya sa sinabi ko. Narinig niya talaga, bulong ko ulit, immortality talaga. Of course I do wife. Sagot niya ulit, sabay tawa na naman. Baliw yata to, bulong ko na naman. Of course baliw of you wife. Wag kang ang babulong-bulong dyan, because I heard you clear, saad niya naman. Saad ko na lang then hinalikan niya ako ulit, pero smack lang, tapos bumalik na siya sa pwesto niya kanina. Pasok na ako sir, naiilang na sabi ko, dahil naririnig kong may kumakatok sa office niya. Nilock pala niya kanina. Call me hubby if we're alone wife, maautoridad na namang sabi niya na ikinangang ako. Pero sumagot pa rin ako. Okay hubby, una na ako. Pautal-utal na sabi ko sa kanya. Tapos lumapit ako at hinalikan ko siya sa labi, pero smack lang. Nagulat siya kaya tumakbo na lang ako, na may ngiti sa labi ko. Kinikilig ako my gosh. Juice colored. Sarap ng labi niya. Pagkabukas ko ng pinto ay yumuko ako, dahil hindi ko kilala kung sino man ang lalaking napagbuksan ko, tiyak makahulugan ang mga mata niya na tumitingin sa akin. Kaiya talaga.